Magandang araw sa lahat ng mga kapis wifi natin dyan. So ito na guys, yung continuation ng ating part 1 ng ating vlog about si Dita 1 Jipon OLT. So in this video naman, ipapakita ko naman sa inyo kung paano siya i-config. Basic lang na configuration yung gagawin natin. Pero I think mostly sa mga ginagamit natin functions ngayon, gamit ang isang Jipon is gagana na siya. At saka ito pa guys ang gagamitin natin is IoT. Alam naman natin or sa mga users ng Jipon, itong si IoT ang pinaka medyo challenging kasi yung mga LAN ports niyan, pag hindi mo na config ng tama yung OLT is hindi gumagana. So in this video, i-try natin i-config to na lahat ng ports ni IoT is gagana, pati wifi niya. To test na gumagana nga, gagamit tayo ng centralized or multi-window setup. Ito, gamit yung 1Pi yata na system to. Dalawa lang yung i-register natin, isang IoT. Iba-ibahin na lang natin yung SSID. Tsaka magpapatagos din tayo ng PPPoE. So as of now, naka-default lang po ang ating si Dita 1 Jipon. Since meron siyang Wi-Fi, itatry natin siyang i-config gamit yung ating cellphone only. So if ever mag-success tayo, ito na siguro yung pinakamadaling OLT na i-set up sa balat ng lupa. So panoorin nyo guys hanggang dulo yung video natin. Tingnan natin kung madali nga ba. Muna natin gagawin, papakita ko lang muna sa inyo yung configuration ng ating Microtech. Hindi ko na isa-isahin guys ipapakita ko lang sa inyo. At saka kung ano yung configuration din natin sa loob ng IoT. Hindi ko na ipapakita kung paano mag-bind ng mga bindo. Marami na pong available niyan sa YouTube. More on dito tayo sa OLT side, yung configuration na gagawin natin today. Okay, so tara, umpisa na natin. So, ang una nating titingnan is yung setup ng ating Microtech. Meron naman akong existing setup dito. Kukuha lang tayo ng uplink galing doon. Ipapasok natin dito sa ating si Dita OLT. So, yun nga, sa PPPoE, meron tayo ditong test na profile. Yun yung ilalagay natin doon sa ating IoT. Tingnan natin kung mag-connect successfully siya mamaya. Test, yung username, din yung password niya is I think 1, 2, 3, 4 lang yata to. Then 30 Mbps. So as of now, hindi po yan siya active Hindi siya active. Since gagamit tayo ng centralized or multi-window na setup, pupunta tayo dito sa interface. And then, yun, mayroon akong nilagay dito. So itong dalawang bilan na to, ito yung gagamitin natin sa ating testing. Yung bilan 109 at saka 110. Tingnan natin kung tatagos yan. And then, i-check din natin yung setup ng ating IoT. So again, yung IoT guys, napaka-challenging nito gamitin sa mga nag-Jipon. Isa sa problema kapag hindi maayos yung configuration ng OLT, yung mga LAN ports po niya is hindi gumagana. So in this video, gamit yung si Dita, try nating paganahin or try nating i-config siya na gumagana siya lahat. Dito sa network, then sa advanced, gagamit lang tayo dito ng tatlong SSID. So, yung SSID 1 is para sa ating 1Pi na ang bilan is 109. Then, yung ating bindu 2 naman is 1Pi pa rin na yung bilan is 110. So, again, dito yan sa Microtech makikita guys. 109 at saka 110. And then, yung pangatlong SSID naman natin is sa PPoE. So, hindi natin siya nilagyan ng password para madali tayong makapag-check mamaya. Okay? So, yun lang yung tatlong SSID na involved. Yun yung iti-test natin. Then, sa setup naman niya sa WAN or WAN settings, madali lang din. Okay? So, yung dalawang 1Pi na bilan is naka-bridge mode lang. Yan yung 109, naka-bridge mode, bilan ID, and then sa binding, binind natin siya guys sa LAN to para mamaya matitest natin. Ang SSID naman na nakabind para sa bilan 109 is yung SSID 1. Same rin sa 10, yung LAN 3 nakabind at saka SSID 2. At saka yung bilan pala na gamit natin sa PPPoE natin is 101. Yan 101. So instead na bridge, naka-route siya siyempre. Then, yung binding niya is LAN 1, then SSID 3. So, ayan yan yung username at saka yung password. Yung ginawa natin dito sa ating Microtech. Yan secret test. Yan. Okay?
So yun lang, ganun lang kasimple yung setup ng IoT. Wala na tayong ibang gagawin dyan. Ngayon naman, next na gagawin natin is proceed na tayo sa OLT mismo. Again, i-config lang natin siya gamit yung ating mobile phone. Kung kaya ha, kung kaya. So by default, hindi po talaga to siya gagana. Not like sa iPhone na plug and play. So ito kailangan pa talaga natin siyang i-set up. Yun nga, ang gagawin natin is magkukunik lang tayo sa Wi-Fi niya. So nandiyan naman si data75 at saka yung password. Then yung username root admin by default. Din yung IP niya is 1.100. Nga pala, isaksak muna natin to kasi lost pa tayo, lost. So isaksak natin to bago natin siya i-config. Yun. Meron na tayong PUN, wala nang loss. Umilaw na din yung PUN natin dito. At saka meron pala tong display guys Yan pag pinindot natin yan. Yan o diba, makikita natin dyan. System time, running time, traffic, wala pa tayong traffic. Yung CPU at saka memory, temperature, updated din yata to, same dun sa UI nya. Then outbound IP, so yun nga, yung management IP natin, SSID, yan. Pati yung PUN info natin, 7.7 dBm. Then makikita din natin yung total ONU na nakakonect dito. Total at saka yung online lang. Wow, galing, di ba? Okay, so nandito na tayo guys sa ating mobile phone. Ngayon, itry natin i-config yung ating CDTA OLT gamit ito. So first, na gagawin natin, syempre, check muna natin yung ating Wi-Fi. Dapat makikita na natin doon yung CDTA na SSID. Again, yung password po niyan is nasa sticker sa ibabaw. Check na lang din natin pala yung mga SSID natin. Itong Bindo 109, 110 at saka yung PPOE. Try nga natin mag-connect sa Bindo in case mag-redirect siya. Pero I doubt kasi yun nga, GPON, kailangan ng initial setup para gumana. So yun, walang reaction whatsoever. So, dapat nag-redirect po yan Okay? So proceed na tayo dito sa CDTA na SSID. Yan, connected na tayo guys. Punta tayo sa ating browser. Then open natin yung kanyang management IP which is 192.168.1.100. Ayan, so ito po yung kanyang login page. Then, dito sa username, root lang at saka password naman is admin. Okay, so ito na guys. Again, meron na po tayong system walkthrough na ginawa na video about dito. Pwede nyo pong i-check. Pinasyalan natin yung lahat ng features na pwede natin makita dito. Dagdag ko lang, napaka-interactive ng GUI niya. For example, itong PUN or itong mga naka-green, kapag pinindot mo yan, meron po yung information na lalabas. Ayan Same dito sa GE. So, dalawa lang yung active natin na interface, which is, syempre, yung PUN at saka yung GE1. Yan yung ating uplink. Proceed na tayo agad sa configuration natin, guys. Before that, punta muna tayo sa ONU. Tingnan natin kung meron ng ONU na na-detect. So, ayun, meron, online. So, ito na yung IoT ONU natin. At, check pala muna natin yung details. Yun. Diba? Napakadaming information na pwede natin makita dito. Pero, ang importante dito is itong Tcon, ID, DBE. Kasi ito yung initial setup niya. So, hindi talaga gagana yung ating mga bindo dito kasi titingnan mo pa lang yung initial setup. VLAN 1 lang or yung native VLAN lang yung active. Dapat makita natin dito yung tatlong VLAN natin. Yung 101 para sa PPOE, 109 at saka 110 naman para sa ating mga subindo. So, ang first na gagawin natin guys is hanapin natin yung configuration para sa VLAN. Mag-a-add tayo ng VLAN. So, dito tayo, configuration, and then VLAN, and then port VLAN. Yun. So, nakita nyo naman yung active na GE ports na ginagamit natin is yung GE1 lang. So, yun lang yung i-config natin para madali. So, itong GE1. Lakihan lang natin para klaro. Then, edit. Sa mode guys, access, tingnan natin kung ano yung mga available option. Okay, so mayroong hybrid. So, syempre, mahilig tayo sa hybrid. So, hybrid tayo. By the way, yung ating
hybrid FTTH is still available pa rin. Sa mga interested is mag-PM lang po kayo. Then, dito sa tagbilan, pwede kayong mag-declare dito diretso ng mga bilans up to 4,094. Di ba ang dami naman ito? Pero 3 lang yung kailangan natin, guys. Sa inyo is depende kung ilan. So, yung sa atin is 101 para sa PPOE. Then, kama lang. Then, 109 naman to 110. Okay, then, confirm natin. Yun also, nag-change siya ng kulay. Ay, dito pala, may corresponding color pala yung every mode. Blue sa access, orange sa trunk, then pula naman sa hybrid. So, yun lang yung gagawin natin dito. Talagang inad lang natin yung 3 bilan natin. And then, after dito sa port bilan, punta na tayo dito sa deployment. Yan. Okay, so may makikita tayo ditong auth policy at saka profile. Expand nga natin yung profile. So, ayun. So, nandito yung hinahanap natin, which is itong line profile. Ito yung susunod na tirahin natin, guys. Line profile, edit. Yun. So, ito naman yung makikita natin dito. So, purely pindot-pindot lang talaga yung setup. So, isa-isahin natin to, guys. Profile name. So, hindi na natin yan babaguhin. Mapping mode. Tingnan natin yung mga option. Bilan, priority, port, bilan, and priority. Stick to bilan lang tayo. Ticon, usually isang ticon lang talaga yan. And then, dito sa DBE, select. Tingnan natin kung ano yung mga options naman. So, mayroon ditong 5 option. So, fix, max, assure, then, itong assure and max. So, yung default, itong DBE profile 1, anong meron dito sa kanya? Meron na siyang nakaset na max bandwidth na 10 GB. 10 GB ba yan? So, parang 10 GB. I think okay na to siya. Hindi na natin siya babaguhin. Confirm lang natin. And then, dito sa Gymport naman, so, merong tips. Basahin natin, it is a suggestion to assign different Gymports for different services when configuring services channels. Naku naman, bakit man English? Mahina tayo dito, guys. Pero sa pagkakaintindi ko is, nire-recommend niya dito na every services may corresponding Gymport din. So, for example, sa case natin, PPOE, isang Gymport, hotspot, isang Gymport. Isang Gymport lang muna yung gagamitin natin sa video na to. Pag hindi siya gumana, tsaka pa lang natin paghiwalayin yung services na yun. Then, dito naman sa baba is mapping. Okay, so ito, kakaiba to. Dito ko lang to nakita. Mapping. Siguro, as is na yung ibang settings natin. Dito lang tayo sa mapping. Gagawa tayo ng 3 mapping para doon sa 3 bilan. 101, 109, at saka 110. Okay, so sa mapping 1, dito sa user bilan, dito natin ilagay 101. And then, add tayo. Pindutin lang natin yan. Yan, mapping 2. Dito naman natin ilagay si 109. Isang mapping pa. Yan, confirm. Dito naman si 110. Okay? So, yan. Reviewin natin. Mapping 1, 101, mapping 2, 109, mapping 3, 110. Okay? So, yan lang siguro. Confirm. Notice configuration success. Details ulit natin. So, ayan na siya. Isang Ticon ID, DB profile, isang Gymport, at yun nga, yung mga user bilan natin, o yung 3. Siyempre, save natin yan, guys. Itong parang floppy disk. Yan, do you want to confirm configuration? Confirm! Yan lang yung gagawin natin dito sa profile. Services, wala na tayong babaguhin. Sa auth, wala na. Yun lang, yung line profile lang talaga. Balikan natin dito sa ONU. Kung gumana nga siya, check natin yung details. Ayun. So, di ba? Dito sa baba, meron na rin, Okay, so yun lang, guys, yung kailangan nating gawin para mapagana yung gusto nating mga services. Hopefully, gumana nga siya. To check initially, try natin yung Bendo. Yan, mag-connect tayo dun sa Bendo natin. Pag nagre-direct to, guys, sa ating hotspot,
Yun na nga yun. Try natin, Bindo 109. Ayun, so connected na siya guys. At nakita na natin itong sign into Wi-Fi network. Ayun. Okay, oh. Try natin yung Wi-Fi reach. Ito kasi yung palatandaan ko na talagang nag-connect siya sa server pag lumalabas to. Ayun, so lumabas nga, oh. Galing naman. Insert coin. Nakakapag-insert coin din, oh. Yes na yes. So, try natin yung isa. Yung 110 naman. 110. Yan, 110. You know, 110. Okay, so connected pa rin, no? Bindo 110. Rates. Ba? Insert coin nga. Aba. Connected nga siya, guys. Dali nga lang talaga siyang i-config. Kahit mobile lang, oh. I-continue natin yung ating testing dun sa ating laptop. I-test din natin yung LAN. Sa mobile phone pa nga lang natin siya kinonfig. Gumana na agad. Yung hiya naman. So ngayon, guys, iti-test natin kung gumagana ba yung LAN. Yung Wi-Fi, okay na eh. Check pala natin sa ating Microtech. Yan. Yan yung test. Tingnan natin kung active na ba yung test account. Okay. So, yun o. Active na siya o. Nandiyan siya sa pinakababa. O, tingnan natin yung IP guys 10.10.30.11. Tingnan natin sa IoT. Kung tama ba yung IP niya. 10.10.3.11. 30.11. Login. Paano nga ba makita yun? 10.10.30.11. Dito tayo sa 1 info. 1 status pala. Ayan. 10.10.30.11. So, tama nga. Ang dali niyang i-config, guys. Walang ka-sweat-sweat. Okay, ngayon naman guys, try naman natin yung LAN. So, dito talaga magkakaalaman. Basta IoT yung gamit natin. Talagang kailangan i-check kung gumagana yung LAN. So, mayroon tayong laptop dito. Connected tayo sa LAN. So, disable natin yung Wi-Fi nito para sure. Yan. So, walang Wi-Fi. Oh. Naka-disable siya. Okay. So, kung natatandaan natin, yung ating LAN 1 is nakabind po yan sa ating PPOE. LAN 2 sa 109 na bindo natin. Then, LAN 3 sa 110. Unahin natin tong LAN 3. Once nag-redirect to sa hotspot, meaning gumagana to. Saksak natin. Tigas Ayun. So, antayin natin yung reaction ng laptop kung mayroon bang... Uy! Mayroon ang redirection na nagaganap, guys. Ayan, oh. Pag inopen natin yung rates, pag lumabas agad, ayun. So, lumalabas agad yung rates, meaning connected siya sa ating Microtech. Back natin. Okay, di ba? Tapos pag pinindot natin tong insert coin, saan ba yung 110 dito? Ito yata. Magkukulay green ito once activated yung insert coin. Okay, so try natin guys. Yan. Ayun, so nag-green nga siya. Ito hindi. Siya lang nag-green. So wala tayong coins eh. So, hindi natin siya hulugan. Matic naman po yan pag ganyan. Gumagana nga yung ating mga LAN. Sa simpleng config na ginawa natin kay Silita. So, hindi natin titest itong LAN 2 kasi matic naman. Gumana naman siya eh. So, dito tayo sa PPPoE. Try naman natin mag-speed test. Titingnan natin doon sa ating Microtech. So, 30 Mbps yan. Yung test account na yan, oh. Yan o yung test account na yan. Okay. So, ilipat natin to guys. Ilipat natin to dito. Dito sa LAN 1. Ayun. Tingnan natin kung ano mangyayari sa laptop. Dapat meron na tong internet. Tingnan natin dito. Yan o. Merong internet access. Speed test nga tayo. Ito, speed test. Yan. You know, 2730. Tingnan natin sa Microtech.
Test account. Ayun, 35. 30 Mbps. Gumagana nga siya. Gumagana nga siya, guys. O, diba? Ganun lang kasimple. So, magandang i-deploy ito mga barangay-barangay. Kasi, 1 phone GPON, kaya nito 128 ONU. Or, wag natin sagarin, sabihin natin 120. Marami-rami na rin yun. Kung yung coverage mo is isang barangay, kayang-kaya na ng isang 1 phone GPON. Tapos, maglalagay ka pa ng mga subendo. Ayan. Di ba? Kayang-kayang i-config kahit mobile ang gamit.